Chapter 32. Tiningnan ni Zarina si Tyrone. Nagtatanong ang mga mata niya. Kinakabahan na siya kung bakit pinapatawag ang mga magulang ni Owen sa ICU. Ano ba talagang nangyayari kay Owen sa loob ng ICU? Hindi makatingin ng diretso si Tyrone sa mga mata ni Zarina dahil hindi niya alam kung paano niya ba sasabihin ang totoong kalagayan ni Owen ngayon. Hindi pa maganda ang kalagayan ni Zarina at ayaw sana ni Tyrone na mag-alala ito ng sobra. What is really happening? Tyrone, kumusta si Owen? Garalgal na rin ang boses ni Zarina dahil para bang wala siyang karapatan na maging maayos ang kalagayan habang ang taong nagligtas sa kanya ay hindi maganda ang kalagayan. Tiningnan na rin ni Zarina ang mother-in-law niya. Walang sumasagot sa tanong niya. Mom, ano po ba talagang nangyayari? Sabihin niyong okay lang si Owen, please, I'm begging you. Nakikiusap na tanong ni Zarina, muling nagunahan ang mga luha niya sa pagbagsak. Paano niya tatanggapin na may taong mawawala ng dahil lang sa kanya? Hindi ko pa rin alam, hindi ko pa ulit siya nabibisita. Huwag kang mag-alala, aalamin ko kung anong nangyayari sa kanya at sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon kailangan mong magpalakas, please listen to me. Zarina. Nakikiusap na saad ni Tyrone na pabuntong hininga na lang si Zarina. Naikuyom niya ang mga kamao niya. Isang tao lang ang iniisip niyang pwedeng gumawa nito sa kanya. Isang tao lang ang gusto siyang mawala para maangkin na niya ang buong kumpanya. Napalingon ang mga magulang ni Tyrone sa pintuan nang dumating si Iris at Matthew. May dala pa ang mga ito na bulaklak at mga prutas. Hello tita, tito, bati nilang dalawa kay Melanie at Jameson. Tumango lang naman ang mag-asawa. Ibinaba na lang ni Iris at Matthew ang mga dala nila. Ramdam nila ang tensyon sa loob ng kwarto. Pupuntahan ko na lang sila Amelia para malaman ko rin kung anong nangyayari, anis ni Melanie. Gusto ko pong sumama, wika ni Zarina, kaya napalingon sa kanya ang lahat. Umupo si Tyrone sa kanya, hinawakan ang kamay ng asawa niya. Hindi ka pa pwedeng lumabas, ako na lang ang pupunta and I will tell you everything. You promise? Nakikiusap na wika ni Zarina. Humugot naman muna ng malalim na buntong hininga si Tyrone saka siya tumango. I promise, sagot niya saka siya tipid na ngumiti. Inaya na ni Tyrone ang mga kaibigan niya para puntahan si Owen sa ICU. Naiwan ang mga in-laws ni Zarina sa kanya para bantayan siya. Hindi mapakali si Zarina dahil pakiramdam niya may hindi na magandang nangyari kay Owen. Relax, Zarina. Calm down. Everything will be fine. Wala kang kasalanan sa nangyari kay Owen. Pinili niyang iligtas ka, pinili niyang harangan ka para mabawasan ang impact sa'yo. He'll be fine. Pagpapagaan ni Melanie kay Zarina pero hindi nabawasan kahit kaunti ang pag-aalalang nararamdaman niya. Malayo pa lang ay kita na ni Tyrone ang mga magulang ni Owen na nasa labas ng ICU. Walang tigil na umiiyak si Amelia habang yakap-yakap siya ng kanyang asawa. Tito, agaw Athens yung saad ni Tyrone. Nilingan naman siya ni Levi, ang ama ni Owen. Lumingon si Tyrone sa glass window pero may kurtina ito. Lumapit naman si Iris doon at sa maliit na awang ng kurtina ay nakikita niya ang nangyayari sa loob. Maraming mga doctors at nurses ang nakapalibot kay Owen at kitang-kita niya ang pag-revive ng mga ito kay Owen. Hindi namin alam kung ano nang nangyayari sa loob, all we know is they are reviving him. We don't know what will happen next. Bal isang saad ni Levi. Natatakot na rin siya sa pwedeng mangyari kay Owen. Gustong magalit ni Levi kay Tyrone dahil mas pinili ni Owen na iligtas si Zarina pero hindi naman nila mapapabuti ang kalagayan ng anak nila kung sisisihin nila ang ibang tao. His heartbeat stopped, bumagsak din ang sugar niya. Pinipilit ko lang silang iligtas pa nila ang anak ko, subukan pa nila dahil hindi ko kaya. I can't lose him. I don't want him to die dahil mamamatay din ako kapag nawala sa akin ang anak ko. Humihikbing saad ni Amelia na tahimik lang si Tyrone habang naghihintay sila sa ibabalita ng mga doktor na nasa loob. Naikuyom ni Tyrone ang kamao niya. Kung sakali mang mag-isa lang si Zarina nung araw na yun, siguradong siya ang nasa sitwasyon ni Owen ngayon. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin. Pakiramdam niya ay masisiraan siya ng ulo kapag si Zarina ang nire-revive ngayon. Mariing ipinikit ni Tyrone ang mga mata niya saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Alam nilang sinadya ang aksidente, may tao talagang gustong patayin si Zarina at walang ibang nasa isip ni Tyrone kundi ang stepmom ni Zarina. Naghintay pa sila ng halos 1 oras.
Hindi nila alam kung sa paglabas ba ng mga doktor ay may magandang balita silang maririnig. May balita na ba kayo kung sino ang gumawa nito? Seryosong tanong ni Levi. Bakas ang galit sa tinig nito, sa ngayon Tito nag-iimbestiga pa. Nahuli na nila Mr. Jimenez ang driver ng truck pero hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita. Paulit-ulit niyang sinasabi na nakatulog siya pero hindi niya maipaliwanag kung bakit may plate number na nakasulat sa papel na nasa bulsa ng jacket niya, sagot ni Tyrone. Lalong naikuyom ni Levi ang kamao niya habang yakap-yakap ang asawa. Inalis ni Levi ang pagkakayakap niya sa asawa niya kaya napatingin sa kanya si Amelia. Kung hindi siya magsasalita, ako ang pwepwersa sa kanya para sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya na banggain ang anak ko, may diin na saad ni Levi. Galit na galit, ramdam mo ang puot na nararamdaman niya dahil sa nangyayari sa anak nila ngayon. Hinawakan ni Amelia ang kamay ng asawa niya saka siya paulit-ulit na umiling, "Oh, we need US, not now please." Nakikiusap niyang wika. Tiningnan ni Levi ang asawa niyang magang-maga na ang mga mata dahil sa walang tigil nitong pag-iyak. Napabuntong hininga na lang siya para pakalmihin ang sarili niya. Sigurado naman akong ginagawa na ni Mr. Jimenez ang lahat para malaman natin kung sino ang taong gumawa nito sa kanila, saad ni Tyrone. Nang bumukas ang pintuan ay napatingin silang lahat doon naghihintay sa lalabas para malaman kung ano ng kalagayan ni Owen. "Doc, kumusta ang anak ko? Is he okay? Ginawa niyo ba ang makakaya niyo to revive him?" Si Amelia ang unang nagsalita. Bakas na rin ang pagod sa mga mata ng doktor. Sa ngayon bumalik ang heartbeat niya pero mahina pa rin. Hindi maganda ang kondisyon ng pasyente Mrs. Fuentes, anytime pwede may mangyari kaya ihanda niyo lang ang sarili niyo. Ginagawa naman namin ang makakaya namin pero hindi namin maipapangakong gaganda ang kondisyon niya. Ayaw naming magbigay ng pag-asa sa inyo pero wala namang imposible. Pray na lang tayo na sana malampasan niya lahat. Wika ng doktor na lalong ikinapanghina ni Amelia. Mabuti na lamang ay nasa tabi pa rin niya ang asawa niya kaya nalalayan siya nito. Sumilip sa loob ng kwarto si Tyrone. Napalunok siya nang makita niya ang kalagayan ni Owen, maraming mga machine ang nakasaksak sa katawan niya. Malamaya at mapatla na rin ang katawan niya. May bandage ang ulo at naka-intubate, 2 tube pa ang nakalagay sa bibig niya. Ang isa ay para sa ventilator at ang isa ay ang feeding tube niya. Iniwas na ni Tyrone ang paningin niya, para bang hindi niya kayang titigan kapag naiisip niyang si Zarina dapat ang nasa sitwasyon ni Owen, pakiramdam niya mababaliw siya. Unti-unti na ring lumalabas ang mga doktor at nurse sa loob ng ICU. Nang mabuksan ang pintuan ay rinig na rinig nila ang ingay ng bawat machine na sumusuporta kay Owen. Nagpaalam na muna si Tyrone, umalis na silang tatlo. Pare-pareho silang tahimik habang naglalakad pabalik ng kwarto ni Zarina. Hindi nila lubos akalain na muntik nang mawala sa kanila si Owen. Hindi maganda ang relasyon niyo ni Owen pero ngayon ang laki ng utang na loob mo sa kanya. Hindi mo man hiniling na iligtas niya ang asawa mo pero kung hindi dahil sa kanya baka ang asawa mo ang pwedeng mawala sa'yo. Ani ni Iris. Tahimik lang naman si Tyrone dahil sa malalim na iniisip niya. "You need to leave. I want to thank you personally. So, please leave." Usual ni Tyrone sa isip niya. Nang makabalik sila sa kwarto ni Zarina ay tiningnan siya kaagad ni Zarina. Punong-puno ng katanungan ang mga mata ni Zarina. Gusto man magsinungaling ni Tyrone para hindi mag-alala ng sobra ni Zarina pero ayaw niyang umasa si Zarina lalo na at hindi maganda ang kondisyon ni Owen. "How is he?" tanong ni Melanie. Hindi masalubong ni Tyrone ang mga mata ni Zarina dahil naghihintay din ito ng ibabalita niya. "His condition is getting worse," diretso niyang sagot. Bumagsak ang balikat ni Zarina, umaasa siyang maganda ang ibabalita ni Tyrone pero kabaliktaran pala ng inaasahan niya. Naiiwas niya na ang paningin niya. Paano niya haharapin ang mga magulang ni Owen kung nang dahil sa kanya kung bakit critical ang kondisyon ng anak nila? Bumagsak ang sugar niya, tumigil din ang heartbeat niya. Sa ngayon nervive siya ng mga doktor. Walang kasiguraduhan kung magiging okay ba ang kalagayan niya, kung kakayanin niya ba, dagdag ni Tyrone. Mabilis na pinalis ni Zarina ang mga luha niyang sunod-sunod na bumagsak. Iniisip pa lang niyang mawawala sa kanila si Owen. Naninikip na ang dibdib niya. Magiging maayos siya, palaban si Owen kaya alam kung malalampasan niya to.
Pagpapagaan ni Melanie sa nararamdaman nilang lahat pero wala namang nagawa yun na tahimik na lang sila at maghihintay na lang sila ng himala sa kalagayan ni Owen samantala naman, aligaga na si Natalia. Kinakagat niya na ang mga kuko niya dahil sa kaba at takot na nararamdaman niya. Pamilya ng Fuentes ang binangga niya pero umaasa siyang hindi siya ilalaglag ng driver ng truck na binayaran niya. "Mom," napasigaw si Natalia sa labis na gulat nang tawagin siya ng anak niya. Kunot-noo namang tiningnan ni Natalie ang kanyang ina dahil balisang balisa ito. "Ano bang nangyayari sa inyo?" tanong niya sa kanyang ina. Tumalikod naman si Natalia para hindi siya mahalata ng anak niya na may iniisip siya. "Wala naman, nagulat lang ako dahil bigla ka na lang lumalabas kung saan-saan." "Ano ka ba kabot?" ani ni Natalia pero hindi kumbinsido si Natalia sa dahilan ng kanyang ina. "Sabihin niyo nga sa akin ang totoo, I want to know the truth, Mom. Please answer my question honestly. May kinalaman ba kayo sa aksidenteng nangyari kay Zarina at Owen?" Kalmado niyang tanong sa kanyang ina. Napalunok naman si Natalia. Pinagsalikop niya ang mga palad niya dahil nanginginig ang mga yon. "Kriminal ba ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba magagawa ko yon?" Anas niya pero tila ba wala ng tiwala si Natalie sa kanyang ina. "Yun ba talaga ang totoo, Mom? You're not lying." Aniya, hindi kaagad nakasagot si Natalia sa anak niya nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Natalia. "Your hand is shaking at hindi ka rin makatingin sa akin ano ba talagang itinatago mo Mommy? Gusto mo ring umalis ng banda anong dahilan? May tinatakasan ka ba?" Sunod-sunod na tanong ni Natalie. Hindi alam ni Natalia kung paano niya sasabihin sa anak niya ang totoo. Hinarap na ni Natalia si Natalie, kitang-kita ni Natalie ang takot sa mga mata ng kanyang ina. "Ikaw ba ang nag-utos sa truck driver na banggain si Zarina? Hindi aksidente ang nangyari dahil sa tindi ng impact ng pagkakabangga. Malalaman mong may taong gustong pumatay sa kanya pero hindi nangyari dahil may ibang taong isinakripisyo ang buhay. Sabihin mong hindi ikaw yun, Mom. Wala akong ina na criminal, hindi ba?" Napayuko si Natalia. "I'm sorry, anak." Hindi sinagot ni Natalia ang tanong ng anak niya. Lamambat naman ang mga paa ni Natalie. Hindi man direktang sinagot ng kanyang ina ang tanong niya pero tila ba alam niya na ang sagot sa mga katanungan niya. "Why?" nanghihinang tanong ni Natalie. Paulit-ulit siyang umiiling, ayaw maniwala sa nagawa ng kanyang ina pero ano pa bang magagawa niya? Hindi na nila mababago ang nangyari. Nilapitan ni Natalia ang anak niya, hinawakan ito sa mga kamay. "Tumakas na tayo, anak. Umalis na tayo rito. Marami naman na akong nakuhang pera mula sa kumpanya malaking halaga na yun para makapagsimula tayong dalawa at mamuhay na lang sa ibang bansa." Nakikiusap na saad ni Natalia. Inalis ni Natalie ang pagkakahawak ng kanyang ina sa mga kamay niya saka siya umatras na tila ba nandidiri sa kanyang ina umiling siya ng umiling kaya nang hihinang bumagsak ang mga balikat ni Natalia. Nakikita niya na sa mga mata ng anak niya ang pagkamuhi sa kanya. "I can't believe my mother is a criminal." Anas niya saka siya tumakbo palayo. "Natalie," tawag pa ni Natalia pero hindi na siya nilingon ng nag-iisa niyang anak. Nang ma-discharge si Zarina ay una niyang pinuntahan si Owen na nasa ICU pa rin. Pagkatapos niyang magbihis ng gown ay pumasok na siya sa loob ng kwarto. Inilibot niya ang paningin niya sa mga machine na nakasuporta kay Owen. Humingang malalim si Zarina para pigilan ang paglandas ng mga luha niya. Nang dahil lang sa inggit o galit ng isang tao ay ganito ang nangyari kay Owen. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Owen ngayon hindi niya alam kung kakayanin niya ba, hindi niya alam kung magtatagal pa siya ng ilang araw. Nanginginig ang mga kamay ni Zarina na hinawakan ang kamay ni Owen. Tanging ingay ng mga machine ang naririnig niya sa buong kwarto. Napalunok si Zarina, hindi niya akalain na ganito kalala ang natamo ni Owen sa aksidente. May benda ang ulo at ilang bahagi ng katawan, 2 tube ang nakasalpak sa bibig niya at maraming mga apparatus ang nakakabit sa katawan niya. "Gumising ka, mangako ka sa akin na gigising ka bumangon ka dyan, okay?" Nanginginig ang boses niyang saad dahil sa pagpigil niya sa luha niya. "Gusto kong magpasalamat sa iyo, gusto ko yung sigurado akong naririnig mo na ako at nakikita mo na ako. Alam naming magiging makasarili kami dahil gusto ka naming lumaban kaya pakiusap Owen, lumaban ka, bumangon ka dyan.
Hindi na napigilan ni Zarina ang pagbagsak ng mga luha niya habang kinakausap si Owen na hindi naman siya sigurado kung naririnig man lang ba siya. Tumangala si Zarina para pigilan pa ang pagbagsak ng mga luha niya. Kinalma na rin muna niya ang sarili niya dahil baka sa loob pa siya ng ICU mag-breakdown. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Muli niyang ibinalik ang paningin niya kay Owen at hinaplos ang kamay nito. Gagaling ka diba? Hihintayin ka namin. Alam ko namang nahihirapan ka na pero pakiusap, lumaban ka pa. Isipin mo na lang ang mga magulang mong hindi kakayanin na mawala ka sa kanila. Pangako, sisiguraduhin kong makukulong na ang taong gumawa nito sa atin bago ka magising. Maghihintay kami sa pagmulat ng mga mata mo. Patuloy niyang saad. Tiningnan ni Zarina ang mga vital signs ni Owen sa monitor. Mababa ang heartbeat niya, ganun din ang oxygen saturation nito. Tanging machine na lang ang tumutulong sa katawan ni Owen para mabuhay pa. Imposible man pero umaasa si Zarina na madyay gising si Owen at babalik sa kanila. Mapait na ngumiti si Zarina, ilang tao pa ba ang malapit sa kanya ang mapapahamak? Nawala sa aksidente ang kanyang ina pati ba naman ang ibang tao ay madadami ng dahil sa kanya? Excuse me, Mrs. Fuentes. I'm sorry but the visiting time is over. Agaw atens yung saad ng nurse na naka-duty ngayon kay Owen. Inilapit ni Zarina ang mukha niya sa mukha ni Owen. Maghihintay kami, anas niya sa kanya, hinalikan ang kamay nito. Thank you, bilang niya sa nurse nang initian lang naman siya. Aalis na sana siya pero nagtanong pa siya sa nurse. How is he? Tanong niya. Lumapit naman ang nurse sa kanya. Sa ngayon po hindi pa siya stable, tinaasan ang dosage ng antibiotics niya. May blood transfusion din siya mamaya at bibigyan din siya ng gamot para tulungan ang puso niya na tumibok. As you can see sa monitor, masyadong mababa ang heartbeat niya. Sa ngayon din hininto muna ang feeding sa kanya dahil may mga echo-correct pa sa kanya. Hindi pa rin sinusubukang babaan ang setting sa ventilator niya dahil hindi pa niya kayang huminga ng sarili niya. Wala pa rin kasiguraduhan kung magiging maayos ba ang kalagayan niya. Pray lang po talaga ang magiging sandata natin ngayon. Sagot ng nurse. Napatango na lang si Zarina. May tanong pa po ba kayo ma'am? Wala na, thank you. Welcome ma'am. Pagkatapos masagot ng nurse ang tanong ni Zarina ay bumalik na ito sa pwesto niya. Nagpaalam na si Zarina saka lumabas ng room, nasa waiting area naman si Tyrone na naghihintay sa kanya. Inalis niya na ang hospital gown niya saka siya lumapit kay Tyrone. How is he? Tanong naman ni Tyrone nang makalabas sila ng waiting area. Sinabi naman ni Zarina ang mga sinabi sa kanya ng nurse. He'll be fine, iyon na lang ang nasabi ni Tyrone. Sumakay na silang dalawa ng sasakyan at umalis na ng hospital. Dumaan tayo sa presinto kung saan nakakulong ngayon ang driver. Ani ni Zarina, pwede bang magpahinga ka na muna? Kalalabas mo lang ng hospital. Ano bang pinagkaiba nun kung sa ibang araw pa ako pupunta ng presinto? Hindi ko magagawang makapagpahinga kung may taong nag-aagaw buhay ng dahil sa akin, pero hindi mo kasalanan yun. Alam ko, nilingan ni Zarina ang asawa niya. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya kay Tyrone gayong ang gusto lang naman nito ay makapagpahinga siya. Kahit na desisyon ni Owen na iharang ang sasakyan niya, pakiramdam ko may kasalanan pa rin ako. Ako dapat ang nasa sitwasyon niya ngayon. Hindi nakaimik si Tyrone. Ayaw niyang pagtalunan pa nilang dalawa ang tungkol sa bagay na ito kaya sinunod na lang ni Tyrone ang gusto ng asawa niya. Pagdating nila sa presinto ay nasa interrogation room ang driver kaya doon na sila ipinunta ng isang pulis. Mula sa labas ng interrogation room ay kitang-kita nila ang nangyayari sa loob. Nasa loob din ng interrogation room si Levi. Hindi ka ba talaga aamin? Tandang padamdam panipik. Galit na sigaw ni Levi sa truck driver na nakayuko. Sa matinding galit ni Levi ay hindi niya nanatiis na suntukin ang sospek. Inaawa na siya ng pulis pero ayaw niyang tumigil. Naitulak pa niya ang pulis saka muling sinuntok ang truck driver ng paulit-ulit. Pumasok na rin ang dalawang pulis sa loob para pigilan si Levi. Bitiwan niyo ako. Papatayin ko ang taong yan. Pagpupumiglas ni Levi pero inilabas na siya sa interrogation room. Labag na sa human rights ang ginawa niyo sir. Pasensya na pero hindi na kayo pwedeng lumapit sa kanya. Ani ng pulis. Hilaw namang tumawa si Levi. Human rights ba ang pinag-uusapan natin ngayon?
Pinoprotekahan niyo pa ang taong yan habang ang anak ko nasa hospital pa rin at critical nang dahil sa kanya. I'm sorry sir pero hindi pa napapatunayan na sinadya niya nga ang aksidente. We need more enough evidence against him, your law. Nang gagalaiting sigaw ni Levi, nilapitan na ni Tyrone ang tito niya para pakalmiin ito. Calm down, tito. Walang makakapantay sa galit na nararamdaman niyo pero hindi natin pwedeng patayin ang driver. Paano natin malalaman kung sino ang nag-utos sa kanya kung mamamatay siya? Anas ni Tyrone. Galit na inalis ni Levi ang pagkakahawak sa kanya ng mga pulis. Habang kinakausap ni Tyrone ang tito niya ay pumasok naman sa loob ng interrogation room si Zarina. Nakayuko na ang driver, may dugo sa gilid ng labi at may pasa na rin sa pisngi. Nakikiusap ako sa iyo, ayaw naming saktan ka pero sana maintindihan mo ang galit ng isang magulang. May pamilya ka ba? Mahinahon na tanong ni Zarina. Hindi naman sumagot ang driver. Alam kong may pamilya ka at naghihintay sila sa pagbabalik mo hindi ba? May mga anak kang umaasa sa iyo, tama ba? Pakiusap, sabihin mo na sa amin kung sino ang nag-utos sa iyo nito para mabaling ang galit naming lahat sa taong yun. Hindi mo kilala ang pamilyang binabangga mo, pwede ka nilang ipapatay kung kailan nila gusto. Pwede nilang bilhin ang buhay mo makapaghiganti lang sila. Isipin mo na lang ang pamilya mong naghihintay sa iyo. Nangangako akong walang masamang mangyayari sa iyo at sa pamilya mo kung sasabihin mo sa amin ang totoo. Nakikiusap na saad ni Zarina. Aalis na sana si Levi nang mapalingon siya sa loob ng interrogation room. Glass wall lang kasi ito kaya nakikita nila ang nangyayari sa loob. Nakita ni Levi na nagsalita ang truck driver kaya lumapit siya sa mga pulis na nakikinig sa audio. Hawak nila ang pamilya ko ma'am. Paano niyo sila mapoprotektahan kung papatayin sila kapag sinabi ko ang totoo? Sagot ng driver. Natahimik lahat ng mga taong nasa loob ng isang kwarto kung saan naririnig din nila ang usapan sa interrogation room. Ngayon lang nagsalita ang driver. Kapag ba nasiguro na naming ligtas ang pamilya mo, sasabihin mo na ba sa amin ang totoo? Kung yun ang gusto nyo, magsasalita ako at sasabihin ko ang gusto nyong marinig mula sa akin pero siguraduhin nyo munang ligtas ang pamilya ko. Kapag alam kong ligtas na sila, sasabihin ko sa inyo kaagad kung sino ang taong gustong pumatay sa'yo. Hindi naman talaga ang binata na yun ang mapupuruhan dahil ikaw naman talaga ang target ko. Ipakita mo muna sa akin kung ligtas na ba talaga ang pamilya ko pagkatapos sasabihin ko sa'yo ang taong gustong pumatay sa'yo. Anas ng driver. Napatango na lang si Zarina saka siya tahimik na lumabas ng interrogation room. Kumpirmado na talagang may taong gustong pumatay sa kanya. Sinalubong ni Tyrone si Zarina saka ito ay nalalayan dahil tila ba nanghihina na naman si Zarina, "Are you okay?" Tanong ni Tyrone. "I want to go home, can we go home now?" Tumango naman si Zarina. Umalis na silang dalawa at tinahak na ang daan pauwi sa mansion. Tahimik lang si Zarina habang nililingon-lingon siya paminsan-minsan ni Tyrone. "Don't worry too much. Sisiguraduhin kong makukulong na ang taong gustong pumatay sa'yo. Hindi tayo titigil hanggat hindi siya nagbabayad. Hindi ko nahahayaang mauulit-ulit, hindi ka pwedeng mawala sa amin Zarina." Ani ni Tyrone. Napabuntong hininga na lang si Zarina sa katipid ng umiti. "Ayaw ko pang mamatay, hindi pa ako handang iwan ang mga anak ko. Ang dami ko pang pagkukulang sa kanila, gusto ko pang bumawi kaya hindi ako pwedeng mamatay." Nakikiusap ang tinig niyang wika. Bakas ang takot sa kanya, takot siyang mamatay at maiwan ang mga anak niya. Hinawakan ni Tyrone ang isang kamay ni Zarina para pakalmihin ito. "Hindi ka mamamatay, pangako yan." Pagpapagaan ni Tyrone sa loob ni Zarina. Samantala naman, nagmamadaling kinuha ni Natalia ang mga gamit niya at inilagay sa malita desidido na siyang aalis na ng bansa. Hindi man niya mapilit si Natalie na sumama sa kanya sigurado naman siyang magiging maayos ang buhay ng anak niya kapag kasama nito si Mateo. Habang nagmamadali si Natalia sa pag-iimpake ay nanunood naman sa kanya si Mateo na kanina pa nakatayo sa pintuan. Hindi yun naramdaman ni Natalia dahil masyadong okupado ang isip niya. Nang matapos si Natalia sa pag-iimpake ay humarap na siya sa gawin ng pintuan. Napasigaw na lang siya sa gulat at nabitiwan ang hawak niyang malita. Blanko at seryosong nakatingin sa kanya si Mateo. "What are you doing? Aalis ka ba?" Kalmadong tanong ni Mateo.
Iniwas ni Natalia ang paningin niya saka siya nag-isip kaagad ng idadahilan. Gusto ko lang sanang magbakasyon. Alam kong biglaan pero masyado na kasi akong na-stress kaya napag-isipan kong mag-unwind muna. Babalik din naman ako pero hindi ko alam kung kailan. Pasensya ka na kung hindi ko na nagawang magpaalam sa'yo ng maaga. Biglaan lang talaga, pagdadahilan niya. Pilit na ngumiti si Natalia, itinatago ang kaba at takot na nararamdaman niya. Nilapitan ni Mateo si Natalia saka ito mahigpit na hinawakan sa braso. Aray ko, Mateo, masakit, nasasaktan mo na ako. Ano bang problema mo? Ay niya pero mas lalong hinigpitan ni Mateo ang pagkakahawak sa braso ni Natalia. Pilit na inaalis ni Natalia ang pagkakahawak ni Mateo sa kanya pero hindi niya magawa. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo. Ikaw ba ang nag-utos sa truck driver na yun para patayin ang anak ko? Gusto mong burahin sa mundo ang anak ko gaya ng pagpatay mo sa asawa ko. Tama ba ako, Natalia? May diin na saad ni Mateo. Napalunok si Natalia pero mabilis niyang itinanggi ang sinabi ni Mateo. Iniisip mo bang criminal ako? Bakit ako na lang ang palagi mong pinagbibintangan kapag may nangyayari sa anak mo? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Inosente ako at hindi ko kilala ang driver na yon. Just tell me the truth, Natalia. Ikaw ba ang gustong pumatay sa anak ko? Tandang padamdam. Ikaw din ba ang nagpapatay sa asawa ko? Paano mo nagawa yun? Ibinibigay ko ang kailangan mo at ng anak natin pero bakit mo sinira ang pamilya ko? Tandang padamdam panipik. Hindi na mapigilan ni Mateo ang galit niya. Hindi niya lubos akalain na maraming taon siyang naging bulag-bulagan. Mali ang iniisip mo. Wala akong kasalanan. Goddamn it. Sa galit ni Mateo ay malakas niyang nasampal si Natalia. Halos mabingi si Natalia sa lakas ng sampal ni Mateo. Nag-iwan ng bakas ang palad at mga daliri ni Mateo sa pisngi ni Natalia. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa atin noon dahil lasing na lasing ako nang may mangyari sa atin. Ibinigay ko lahat ng kailangan mo at ng anak natin. Hindi ako nagkulang sa sustento sa inyo pero bakit kailangan mong sirain ang pamilya ko? Alam mo kung gaano ko kamahal ang pamilya ko. Nakiusap ako sa iyo noon, ibinigay ko lahat ng gusto mo pero bakit hindi ka pa nakontento? Pinatay mo ba talaga ang asawa ko? Pahina ng pahina ang boses ni Mateo. Kung totoo man ang lahat ng hinala nila, pakiramdam niya ay masusuka siya dahil iniuwi niya ang isang criminal at suspect sa pagkamatay ng asawa niya. Akma na sanang aalis si Natalia nang harangan siya ni Zarina na kararating lang. Napaatras si Natalia at napatingin na rin kay Tyrone na nasa likod ni Zarina. Where are you going? Tita, seryosong tanong ni Zarina saka siya napatingin sa maletang hawak ni Natalia. Aalis ka ba? May business trip, bakasyon, o balak mo nang tumakbo at takasan ang mga kasalanan mo? May diing honest ni Zarina. Naikuyom niya ang kamao niya. Hindi pa man napapatunayan kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ina pero hindi niya mapigilan ang galit niya. Hindi niya makontrol ang sarili niya dahil sa ginawa nito kay Owen. Nilapitan ni Zarina si Natalia at malakas itong sinampal. Hindi pa siya nakontento doon dahil sinampal pa niya ang kabilang pisngi nito. Napaawang na lang ang labi ni Natalia at nabitiwan ang hawak niyang malita. Hindi niya mahanap ang salitang sasabihin niya dahil pakiramdam niya na corner na siya. Kulang na kulang pa yan sa ginawa mo sa pamilya namin, sa ginawa mo kay Owen at lalong-lalo na kay Mommy at kay Yaya Mila. Nang gagalaiting saad ni Zarina. Nangangati ang mga palad niyang saktan ng saktan si Natalia. Nang hindi niya natiis ay muli niyang sinampal si Natalia. Hindi niya ito tinigilan kaya pinigilan na siya ni Mateo. Don't waste your energy to a person like her. Huwag mong hayaan na madungisan ang mga kamay mo nang dahil sa kanya. Alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa niya at malaking pagkakamali ko ang pinagkatiwalaan siya. Saad ni Mateo. Bahagyang lumayo si Zarina sa kanyang ama. Hindi pa rin niya ito napapatawad ng lubos. May galit pa rin siyang nararamdaman dito dahil ngayon palang unti-unting nagigising ang kanyang ama. Aalis ka. Tatakasan mo kami. Belang uli ni Zarina kay Natalia. Inaakusahan niyo ako. May ebidensya na ba kayo laban sa akin? Napatunayan niyo na ba ang ibinibintang niyo dahil kung hindi, ako ang magsasampa ng kaso laban sa iyo for physical abuse. Galit na sigaw ni Natalia. Hilaw na lang na natawa si Zarina. Hindi niya akalain na may lakas pa ng loob na magsinungaling ang stepmom niya kahit na huling-huli na ito.
Kung ganun, saan ka pupunta? Masyado kayatang nagmamadali na makaalis at sa dami ng kinuha mong gamit mukhang wala ka ng balak bumalik kilala na kita tita. Gustong-gusto mong makuha sa akin ang kumpanya maraming beses ka na rin palang nagnakaw ng pondo ng kumpanya, bakit? Inihahanda mo na ba ang sarili mo pagdating ng araw na to? Para makatakas ka, sa tingin mo ba, pupuntahan ka namin dito kung wala kaming hawak na ebidensya? Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Zarina dahil sa galit. Kung hindi niya lang pilit na kinakalma ang sarili niya baka kanina pa niya hinayla ang mga buhok ni Natalia at paulit-ulit itong sinuntok sa mukha. Napalunok si Natalia, wala na ba talaga siyang takas? Nahuli na ba talaga siya? Hindi ako ang taong hinahanap niyo. Kung naging masama man akong ina sa iyo hindi ko naman magagawang pumatay ng tao. Kasalanan ko ba ang ginawa ni Owen para sa iyo? Hindi ba dapat sarili mo ang sisihin mo nang dahil sa'yo may taong nag-aagaw buhay ngayon? Huwag mong isisi sa kanya ang nangyari. Hindi ka na makakatakas, harapin mo ang isasampang kaso sa'yo. Nagsalita na ang truck driver kaya wala ka nang magagawa. Singit ni Tyrone. Huliin niyo na siya. Utos ni Tyrone sa mga pulis na nasa labas lang ng kwarto at naghihintay ng utos sa kanila. Nanlaki naman ang mga mata ni Natalia. Hindi niya alam na may mga pulis pala silang kasama. Umatras siya nang lapitan siya ng dalawang pulis itinatago niya ang mga kamay niya dahil ayaw niyang maposesan siya. Hindi ako ang taong hinahanap niyo. Mateo, please help me. Wala akong alam sa ibinibintang sa akin ng anak mo. Alam mo namang nawawala siya sa sarili niya hindi ba? Aware ka sa bagay na yun at sa mga hallucinations niya. Hindi ka dapat naniniwala sa kanya. She is just hallucinating again. Pagpupumiglas ni Natalia habang nakatingin siya kay Mateo. Naghahanap ng magiging kakampi. Blanko naman ang mukha ni Mateo, wala na siyang tiwala kay Natalia at hindi na siya paluloko rito. Ikulong niyo na yan, maautoridad na uto ni Mateo sa mga pulis na lalong ikinagulat ni Natalia. Anong nangyari sa mga gamot na ipinapainom niya kay Mateo? Bakit ngayon niya pa hindi makontrol si Mateo kung kailan kailangan niya ito? Bitiwan niyo ako. Hindi ako ang taong hinahanap niyo. I'm sure pinagbibintangan lang ako ng driver na yon. Binayaran niyo siya hindi ba? Binayaran mo siya para mapakulong ako dahil hindi mo kayang patunayan ang pagkamatay ng mami mo kaya gumagawa ka ng paraan para mapakulong ako. Pagbabayaran mo to, Zarina. Sigaw pa rin ni Natalia habang hawak-hawak siya ng dalawang pulis pababa na ng hagdan. Inakbayan ni Tyrone si Zarina habang nakasunod ang paningin nila kay Natalia na patuloy pa ring nagpupumiglas. Nakatingin din ang mga katulong lalo na si Yaya Beth masaya siyang makukuha na ng alaga niya ang hustisya na matagal na nitong inaasam. Nang makalabas ng bahay si Natalia ay napatingin naman si Zarina kay Natalie na pinapanood ang kanyang ina na huliin ng mga pulis. Nagkasalubong ang mga mata nila, umalis din kaagad si Natalie. Ayaw niya nang madamay sa kung anong gulong nangyayari. Mahal niya ang kanyang ina dahil sa maraming taon, ito ang tanging kakampi niya pero hindi siya sasama dito sa kulungan. Ayaw niyang sayangin ang buhay niya lalo na at wala naman siyang alam sa ginawa ng kanyang ina. How about Natalie? We should invite her to in police station para malaman natin kung accomplice ba siya ng kanyang ina. Ani ni Tyrone. Umiling naman si Zarina bilang sagot. Hayaan na muna natin siya malalaman naman natin kung naging kakampi siya ng kanyang ina sa mga ginawa nitong krimen. Si Natalie ang naghanap sa pamilya ng truck driver para mapakawalan ang mga ito. Nahuli na rin ang mga taong binayaran ni Natalia para ikulong ang pamilya ng truck driver. Malalaman naman natin ang totoo kung naging accomplice ba siya. Sagot ni Zarina. Paano kung makatakas na siya? Napabuntong hininga si Zarina. Hindi naging maganda ang relasyon nila ni Natalie at naaawa siya rito dahil wala nang naiwan sa kanya ngayon lalo na kapag nakulong si Natalia. Your family have a lot of connections. Madali lang naman siyang hanapin kung sakaling tatakas siya at aalis siya ng bansa. Hinayaan na lang ni Tyrone ang desisyon ng asawa niya dahil may punto naman ito. Aalis na sana sila nang magsalita si Mateo na kanina patahimik. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Nakikiusap na wika nito. Nilingon ni Zarina ang kanyang ama. Bakas sa mga mata nito ang pagsisisi pero hindi na nila maibabalik ang mga nangyari. I'm sorry, Dad, but not now. Pupunta pa kami ng presinto. Sagot niya sa kanya hinayla si Tyrone paalis. Tipid na lang nang umiti at tumanggo si Mateo.
Naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang anak dahil valid ang galit nito sa kanya. Bakit ba hinayaan niya pang lumipas ang 5 taon na bago niya nagawang paniwalaan ang anak niya? Sumunod si Tyrone at Zarina sa presinto. Makakahinga na ng maluwag si Tyrone dahil kapag napakulong na nila si Natalia magkakaroon na ng katahimikan ng buhay ni Zarina, magiging tahimik na rin ang pamilya nila. Pagdating nila ng presinto ay sigaw kaagad at pagwawala ni Natalia ang naririnig nila. Sapat na ba yung ebidensya para huliin niyo ako? Pahiram ako ng cellphone and I will call my lawyer. Hindi tama itong ginagawa niyo sa akin. Hindi dahil asawa siya ng isang Fuentes, siya na ang dapat niyong paniwalaan. Patuloy na pagwawala ni Natalia. Nang hindi siya pinahiram ng cellphone ay sinagi niya ang mga gamit na nasa front desk. Oh, really, Natalia? Sabat naman ni Chief Romero. Nilingan ni Natalia yun at nang makita niya kung sino ang kasama nito ay nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat. Maging si Zarina ay nagulat sa kasama ni Chief Romero. Yaya Mila, anes niya sa kanya ito nilapitan. Hinawakan ni Zarina ang mga kamay ng yaya niya at hinaplos yun. Pinagmasdan niya rin ang mukha nito, hindi siya makapaniwalang nakatayo na sa harapan niya ngayon ang katulong nilang bigla na lang naglaho. Maayos na po ba kayo? Kumusta po kayo? Emosyonal na tanong ni Zarina. Ngumiti at tumanggo naman sa kanya si Mila. Hindi niya magawang magsalita dahil putol na ang dila niya. Nilingan ni Zarina si Chief Romero, nagtatanong ang mga mata niya. Hindi na namin sinabi sa'yo ang kalagayan niya dahil sa dami ng nangyayari sa'yo. She can be a witness too at ang USB ng dashcam ng sasakyan ng mommy mo noon ay hawak na namin. Na-recover pa namin ang laman nun at malaking ebidensya yun para masampahan ng patong-patong na kaso si Natalia. Naiyak sa tuwa si Zarina sa balitang narinig niya habang si Natalia ay natahimik na. Tila bumagsak ang mundo niya ng ganun kabilis. Niyakap ni Mila si Zarina, masaya siyang malaman at makitang okay ang alaga niya. Walang araw na hindi siya nag-alala kay Zarina dahil araw-araw nakakasama ni Zarina ang killer ng kanyang ina. Kumuha ng ballpen at papel si Mila saka siya nagsulat doon. Patawarin mo ako dahil ngayon lang ako dumating, ngayon mo lang makukuha ang hustisyang matagal mong hiniling. Patawarin mo ako anak, wika ni Mila sa sulat nito. Mabilis na bumagsak ang mga luha ni Zarina sa kanya niyakap ang yaya niya. Finally, sa loob ng maraming taon na walang naniwala sa kanya may tao nang magpapatunay na totoo ang mga nakita niya noong gabing yun. Hindi yun hallucinations dahil sa aksidente, totoo ang nakita niya. Tahimik na humahagulgol si Zarina dahil sa wakas matatahimik na siya, matatahimik na rin ang kanyang ina dahil malapit na nilang matamasa ang hustisya. Kung marami silang mga sapat na ebidensya laban kay Natalia, mapapabilis na lang ang pagpapakulong nila dito. Hinaplos ni Mila ang likod ng alaga niya para pakalmayan ito. Nang dumating din si Mateo sa presinto ay gulat ang rumihistro sa mukha niya nang makita niya ang dati nilang katulong. Chapter 33. Iling naman ng iling si Natalia. Hindi siya naniniwala sa nakikita niya. Alam niyang matagal nang patay si Mila kaya paanong nakikita niya ito ngayon? Matagal ka nang patay, hindi ako naniniwalang ikaw yan Mila. Hindi pwedeng bumangon ang isang patay na. Tila nababaliw niyang saad. Kumalas na sa pagkakayakap si Zarina sa kanya hinarap si Natalia na para bang masisiraan na ng ulo. Dahil ba ikaw din ang nagtangkang patayin siya? Akala mo na patay mo na pero malas mo dahil binuhay mo pa ang taong witness sa pagpatay mo sa mami ko, patong-patong na kaso ang haharapin mo. Sisiguraduhin kung sa kulungan ka na mamamatay sana lang ay sapat ang mga perang ninakaw mo sa kumpanya para mapalaya ang sarili mo. Good luck na lang sa'yo kung hindi. Anas ni Zarina sa kanya tinalikuran ito sumunod naman na si Tyrone at Mila sa kanya ganun na rin si Mateo na tulala lang. Tila ba nahihirapan pa siyang i-proseso sa utak niya ang sunod-sunod na mga nangyayari, bakit ngayon ka lang? Totoo ba talagang tinangka kang patayin ni Natalia? Tanong ni Mateo kay Mila. Pwede bang pagpahingain niyo muna siya? Hindi niya kayo masasagot dahil pinutol ni Natalia ang dila niya. Pagod na ang mga kamay niyang magsulat para sabihin sa mga pulis ang mga nangyari noon kaya ihahatid na muna namin siya para makapagpahinga. Kung marami kang gustong malaman, talk to your wife and ask her.
May diin na wika ni Zarina sa kahinayla si Mila palabas ng presinto. Tila nanghihina namang napahawak si Mateo sa counter. Hinilat niya ang sentido niya. Nahihirapan siyang isiksik sa utak niya ang mga krimeng ginawa ni Natalia. Tulala naman na si Natalia, nasa loob na siya ng kulungan at natatawa na lang siyang parang baliw sa isang iglap lang ay nalaman na nila ang lahat ng mga kasamaang ginawa niya. Akala niya ay naiba, o niya na ang lahat sa limot. Akala niya ay nalinis niya na ang lahat ng ebidensya pero nagawa pang hanapin ni Zarina. Napatingin ang mga kasama ni Natalia sa preso nang bigla itong tumawa na parabang isang baliw. Napapailing na lang ang mga ito sa kanya at nang hindi pa siya tumigil ay inis siyang sinipa ng isang babaeng preso rin. Galit na tiningnan ni Natalia ang babaeng sumipa sa kanya. Chief, dapat sa mental hospital niyo ito dinala hindi rito. Paano kami makakatulog ng mahimbing kung itong babaeng to ang kasama namin? Reklamo ng babaeng sumipa kay Natalia. How dare you? Ang kapal naman ng mukha mong sipain ako, you dirty bitch. Pagtataray ni Natalia pero hindi yun yumobre sa babae. Dino, raan pa niya ito sa mukha na lalong ikanadiri ni Natalia. Hinayla ni Natalia ang buhok ng babae at dahil nag-iisa lang si Natalia pinagtulungan siya ng ibang preso hanggang sa magulo-gulo na ang buhok nito na parabang mga bunot, ang damit niyang malinis ay naipyunas na sa maruming sahig. Natahimik si Natalia at sumiksik na lang sa sulok. Sa susunod huwag kang matapang. Sa loob ng selda na to pantay-pantay lang tayong mga kriminal. Alam naming sa mayamang pamilya kagaling pero base sa narinig namin wala ka ng kakampi. Kung ayaw mong maging impyerno lalo ang buhay mo dito, sumunod ka sa akin. Wika pa ng babae at muling dino, raan si Natalia. You will pay this. Ipapatawag ko ang lawyer ko. Sagot ni Natalia pero nginisyon lang siya. Gawin mo, pamilyang Fuentes ang kinalaban mo diba? Tingnan lang natin kung may maglalakas loob na mga lawyer ang hahawak sayo. Kung bibigyan ka man ng korte, susubukan ka lang nun ipagtanggol pero sa kulungan pa rin ang bagsak mo. Fue, matamis na ngumiti si Zarina. Hindi niya mapigil ang lumuha sa tuwa dahil sa mga nangyayari ngayon. Nalulungkot man siya dahil sa nangyari kay Owen pero panandalian niyang nakakalimutan ang mga problema niya dahil malapit niya nang mabigyan ng hustisya ang kanyang ina. Nang makita ni Tyrone ang asawa niyang mag-isa lang sa pool area ay nilapitan niya ito. Sa kawalan nakatingin si Zarina at dahil sa lalim ng iniisip niya hindi pa niya nararamdaman si Tyrone na nasa gilid niya na. Are you okay? Agaw Athens yung tanong ni Tyrone. Nabalik na sa wisyo si Zarina sa kanya hinarap ang asawa niya at matamis na ngumiti. Medyo nakakahinga na ako ng maluwag sa tingin mo ba mapapabilis ang pagproseso sa mga isasampa nating kaso? May sasampa si Tita Amelia dahil sa nangyari kay Owen, magsasampa si Yaya Mila dahil sa pagpatay niya rito, ang pagnanakaw niya ng pera sa kumpanya at ang ginawa niya kay Mommy. Sa tingin mo ba sapat na ang lahat ng yun para maipakulong natin siya ng panghabang buhay? Marami siyang mga kinuhang buhay, ayaw kong 10 taon lang siyang makukulong. Ayaw kong bigyan pa siya ng chance na maging masaya at malaya habang ang mommy ko kahit kailan hindi ko na makikita, mayayakap at makakausap. Tinabihan ni Tyrone ang asawa niya sa kanya ito inakbayan at inihilig ang ulo ni Zarina sa balikat niya. Ako na ang bahala sa lahat. Ipapasiguro ko kay attorney na hindi na siya lalaya. Ang pagtangkang pagpatay sa iyo kaso rin niya yun, ang pangha-hostage niya sa pamilya ng truck driver ay dadagdag din natin yun. Ang pagpapainom niya sa iyo ng gamot para mabaliw ka, isasama natin sa kaso niya. Kung mapatunayan din ng daddy mo ang pagpapainom ni Natalia sa kanya ng mga gamot para unti-unti siyang manghina, kaso rin yun. Pagpapagaan ni Tyrone sa loob ng asawa niya. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Ayaw niya nang makitang malaya si Natalia. Gusto niya nang matahimik ang buhay niya, ng mga anak niya at ng buong pamilya niya. Napapagod na siyang isipin na baka isang araw may mangyari sa mga anak niya, sa mga mahal niya sa buhay o maiwan niya ang mga ito dahil sa kasamaan ni Natalia. Paano natin maidadagdag ang ginawa niya sa akin noon sa mental hospital? Wala tayong ebidensya sa bagay na yun, anas niya. Bahagya namang ngumiti si Tyrone sa kanya hinaplos ang balikat ni Zarina gamit ang kamay niyang nakaakbay dito. Sa tingin mo ba nananahimik lang ako sa isang tabi? Oo, palagi akong busy pero hindi lang yun dahil sa kumpanya kundi dahil naghahanap din ako ng ipanglalaban natin sa stepmom mo kung sakali mang hindi tayo makahanap ng ebidensya sa nangyaring aksidente sa inyo noon.
Umupo ng maayos si Zarina sa kanya nilingon si Tyrone. Hindi niya alam na may ginagawa pala ito para maghanap ng ebidensya laban kay Natalia. Anong klaseng ebidensya ang nahanap mo? Kuryoso niyang tanong. Pinuntahan ko yung mental hospital kung saan ka dinala. Kinailangan kong takutin yung nurse na nag-alaga sa iyo para umamin kung anong connection niya kay Natalia hanggang sa umamin siya kapag nagsimula na ang trial. Nangako siyang titistigo siya laban kay Natalia. Marami tayong ikakaso sa kanya hanggang sa batas na lang ang susuka sa kanya. Napangiti naman si Zarina. Sobrang swerte niya talaga sa napangasawa niya. Tahimik lang si Tyrone pero marami na siyang nagagawa. Inihilig ni Zarina ang ulo niya sa balikat ni Tyrone. Sa kanya hinawakan ang isang kamay nito. Thank you for everything. Hindi ko alam kung paano ko ipagpapasalamat sa iyo ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi man masyadong maayos ang una nating pagkikita pero sobra yung pagpapasalamat ko dahil nakilala kita. Hinalikan ni Tyrone sa ibabaw ng ulo si Zarina. Nakaplano na yon, sinadya ng tadhana na pagtagpuin tayo dahil may mga anak tayo na hindi natin alam. Bahagya namang natawa si Zarina. Nakaplano na yon, sinadya ng tadhana na pagtagpuin tayo dahil may mga anak tayo na hindi natin alam. Bahagya namang natawa si Zarina. Naniniwala ka rin pala sa destiny. Pang-aasar niya na ikinatawa na lang din ni Tyrone. Hindi siya yung tipo ng tao na naniniwala sa kung ano-anong bagay pero nang malaman niyang may anak sila ni Zarina pagkatapos ng kasal, pakiramdam niya plinano na talaga ang pagkikita at pagpapakasal nilang dalawa. Hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang pinili kong pakasalan. Noong una wala talaga akong balak dahil ayaw ko ng pinaglalaroan ako lalo na at magkapatid pa kayong dalawa ni Natalie pero hindi ko alam kung paano mo ako nakumbinsi. Choosing you and marrying you is the best decision I've made in my life. Matamis na napangiti si Zarina. Hindi man nila minahal ang isa't isa bago ang kasal pero magsasama naman sila habang buhay ng nagmamahalan at masaya kasama ng kambal nila. Malapit nang matapos ang lahat, malapit mo nang makuha ang hustisya na matagal na ipinagkait sa'yo. Magiging ligtas ka na at magiging kampante na ako sa tuwing umaalis ka nang hindi mo ako kasama. Hindi na rin matatakot ang kambal natin, dagdag pa ni Tyrone. Wala siyang ibang hangad para sa pamilya niya kundi ang katahimikan. Siya nga pala, paano si Natalie? Kung hindi man siya kasabwat ng mommy niya, anong plano mo sa kanya? Kuryoso niyang tanong. Hindi naman kaagad nakasagot si Zarina dahil nag-iisip pa siya kung anong gagawin niya kay Natalie. Mabuti kung wala siyang kinalaman sa mga ginawang krimen ng mommy niya. Pwede siyang magsimula ulit at magkaroon ng mas maayos na buhay. Wala naman akong ikakaso sa kanya. Hindi man naging maganda ang relasyon namin bilang magkapatid kahit papaano pinili niya kung anong tama sa huli. Napatango-tango na lang si Tyrone. Pareho na silang tumingin sa kawalan at tila nawala na ang tinak na nakaba, sa dibdib nila na siyang nagpapahirap sa kanila na huminga. Kapag napatunayan na si Natalia nga ang may kagagawa ng aksidente nila noon kasama ng kanyang ina, magiging tahimik na ang isip niya. Hindi niya naiisipin kung totoo ba talaga ang nakita niya o hallucinations lang gaya ng pinaniwala sa kanya ng kanyang ama noon at ni Natalia. Pinuntahan ni Melanie si Zarina. May dala-dala itong mga pagkain. Mom, ani ni Tyrone nang makita niya ang kanyang ina. Where's Zarina? Tanong ni Melanie sa kanilampasan ang sarili niyang anak. Nasa kwarto kasama ng mga bata. Tawagin mo dahil kakain kami. Bilasan mo ha. Utos ni Melanie kay Tyrone na tila ba isa itong katulong sa paningin niya. Napapakunot na lang si Tyrone sa ina niya pero sumunod lang din ito sa utos at tinawag na si Zarina at ang kambal nila. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Zarina sa asawa niya habang pababa sila ng hagdan. Hindi ko alam kung sino ba talaga sa ating dalawa ang tunay na anak ni Mommy. Inutusan ba naman akong parang isang katulong? Hindi ba niya ako nakita na anak niya o napagkamalan niyang isa akong katulong dito? Ikaw na lang ang pinupuntahan ni Mommy dito at ang mga bata. Ni hindi man lang ako kamustahin. Ako yung tunay na anak o. Tila batang nagsusumbong na saad ni Tyrone. Natawa na lang si Zarina. Nagtatampo ka na niyan. Feeling mo ba inaagawan kita ng ina? Hindi naman. Masaya ako dahil magkasundo kayo ni Mommy. Okay lang kung isinasantabi niya ako, ang mahalaga mas inuuna niya kayo. Nakangiting sagot ni Tyrone na ikinangiti na lang din ni Zarina. Nang makakababa sila ay sinalubong kaagad ni Melanie si Zarina at niyakap ito. Ayos ka lang ba?
Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Melanie. Ayos lang po ako, ma'am. Huwag niyo akong alalahanin, si Tyrone po, baka kailangan niyong kumustahin. Nilingon ni Melanie ang anak niya, pero inismiron niya lang ito na ikinanlaki ng mga mata ni Tyrone dahil sa gulat. Hindi ko naman na siya kailangang kamustahin pa. Alam ko namang okay lang siya, kaya niya na ang sarili niya. Masyado na siyang malaki, alam niya na ang ginagawa niya. Kung may masakit sa kanya, pwede naman siyang magpa-check up kaagad. Natawa na lang si Tyrone panandalian. Anak pa ba talaga ang tingin sa kanya ng kanyang ina? Mom, are you serious? Hindi makapaniwalang tanong ni Tyrone. Hindi pa ba ako seryoso sa lagay na to? Kung may masakit sa'yo, magpa-check up ka. Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Napapailing na lang si Tyrone sa kanyang ina habang pidgel naman ang tawa ni Zarina. Bakit ganyan kayo? Dati palagi nyo naman akong kinakamusta palagi nyo akong binibisita para alamin ang kalagayan ko, pero ngayon may favoritism na kayo. Nakakatampo na Nginiwian ni Melanie ang anak niya na tila ba nandidiri ito sa pagiging oo nito. Syempre noon yun, alam ko namang okay na ang kalagayan mo, kaya asawa at mga anak mo na ang kinakamusta ko ngayon. Huwag mo akong dramahan dahil hindi gagana sa akin yan. Nakakakilabot yang baby talk mo ha. Nakagat na lang ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi para pigilan ang sarili na hindi humagalpak ng tawa. Napapanguso na lang si Tyrone. Hi Lolo. Sabay na bati ng kambal nang makita nila si Chairman na kararating lang. Nilapitan naman nito ang kambal at magalang namang nagmano sa kanya ang mga bata, ang mga apo kong mababait. May pasalubong si Lolo, ani ni Chairman, saka ibinigay ang mga dala niya sa mga bata. Tiningnan niya rin si Zarina saka iniabot ang isang box ng cupcake. Hindi ko alam kung anong mga gusto mo, pero yan na ang binili ko dahil minsan kitang nakitang yan ang kinakain. Kumusta ang pakiramdam mo? Bilang niya kay Zarina. Tuldok. Okay naman na po Chairman, nahihiyang sagot ni Zarina. Napatango-tango naman si Chairman. Mabuti naman kung ganun. Simula ngayon hindi kayo aalis ng mansion nang walang bodyguard. Huwag mong tatakasan ang mga bodyguard mo kung ayaw mong maulit ang nangyari. Naiintindihan mo. Maautoridad na wika pa nito na ikinatango ni Zarina. Nagtungo na rin kaagad si Chairman sa kwarto niya. Seryoso ba talaga ang pamilyang to? Parang sampad na lang ako dito Pagrereklamo na naman ni Tyrone. Nang dumating si Jameson ay may dala rin itong pagkain at kay Zarina niya ibinigay at sa mga bata, habang nilampsan niya naman si Tyrone na napapailing na lang. Itinakwil na nga yata siya ng pamilya niya. Maupo ka na at kumain. Natatawang saad ni Zarina sa asawa niya na tila ba pinoproseso pa sa isip nito ang pangbabaliwala sa kanya ng pamilya niya. Muling napailing si Tyrone saka siya naupo sa tabi ni Zarina. Ikaw na ang tunay na anak at apo sa paningin nila. Aniya, hindi pa rin mapigilan ni Zarina ang tawa niya. Masaya silang kumain ng mga merienda na dala ng pamilya nila. Nang dumating ang lawyer ng pamilya nila ay pinag-usapan na rin nila ang tungkol sa isasampa nilang kaso laban kay Natalia. Marami tayong hawak na mga ebidensya, may mga witness din tayo kaya mapapabilis ang kaso. Magsisimula na rin ang unang paglilitis bukas at sisiguraduhin kung hindi matatapos ang buwan na ito na makikita na nating nakakulong na sa kulungan si Natalia. Wika ni attorney, posible bang makulong siya ng panghabang buhay? Paniniguradong tanong ni Zarina. Yes, I assure you that. Sa dami ng krimen na ginawa niya at may mga malalaking ebidensya laban sa kanya, hindi niya matatakasan ang batas. Sa kulungan na siya mabubulok. Nakahinga naman ng maluwag si Zarina. Nagkatinginan silang dalawa ni Tyrone, matamis na ngumiti si Zarina. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat. Maipapakulong na rin nila ang taong Samira ng buhay niya, ang pumatay sa kanyang ina at ang nagtangka sa buhay niya. Bago naman ang paglilitis ay binisita na muna ni Zarina si Owen na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Pagkatapos niyang magbihis ng gown ay pumasok na siya sa loob ng ICU. Binati niya naman ang nurse na naka-duty ngayon kay Owen. Good morning ma'am, gusto niyo po ba ng update kay Mr. Fuentes? Tanong ng nurse nang lapitan niya si Zarina. Pwede ba? Sagot niya naman na ikinatango ng nurse. Sa ngayon po hindi pa rin niya nakakayang huminga sa sarili niya. Sinusubukan nila Doc na practicein siyang huminga sa sarili niya, hinihinaan nila ang settings ng ventilator pero after an hour na didistress si patient kaya ibinabalik din kaagad.
Continue rin ang feeding niya, mamaya kailangan na naman siyang salinan ng dugo dahil bumababa ang platelets niya. Kinuhanan din siya ng dugo kanina para sa mga lab test at CBC niya. Siguro mamaya or tomorrow ihihinto ulit muna ang feeding ni patient dahil kailangang i-correct ang electrolyte at potassium niya. Masyado po kasing mababa. Continue rin ang pagbibigay sa kanya ng Milrinone for his heart. Sa ngayon stable naman ang mga vital signs niya. Base sa sinabi ng nurse na naka-duty kagabi na igalaw daw ni patient ang isa niyang kamay pero hindi na ulit. Kung magpapatuloy yun, it a good sign na nagkakaroon ng progress sa kalagayan niya. So, yun po ma'am, may question pa po. Mahabang litanya ni Zarina. Natuwa naman si Zarina sa narinig niyang balita. Hindi pa man ganun kaganda ang kalagayan ni Owen pero masaya siyang malaman na lumalaban siya. Wala na, thank you. Welcome po ma'am, nakangiting saad ng nurse. Kung may kailangan po kayo ma'am nandito lang po ako. Dagdag pa ng nurse. Tumango at ngumiti na lang si Zarina. Nang umalis ang nurse ay hinawakan ni Zarina ang isang kamay ni Owen. Salamat dahil lumalaban ka. Kayanin mo pa okay. Ani ni Zarina. Napatingin si Zarina sa kamay ni Owen nang maramdaman niyang humigpit ito sa kamay niya. Napangiti siya dahil ramdam niya ang paghawak ni Owen sa kamay niya. Ganyan nga, lumaban ka. Marami kaming naghihintay sa'yo. Dapat sa susunod kapag binawasan nila ang setting sa ventilator mo kayanin mo na ha. Kahit paunti-unti lang dahil masaya kaming malaman na may progress sa paggaling mo. Natutuwang wika ni Zarina. Aalis siya ng ICU nang hindi mabigat ang pakiramdam niya dahil masaya siyang malaman na may nangyayari sa paggaling ni Owen. Nasa korte na silang lahat ngayon, nasa loob na ng courtroom si Zarina habang nasa labas pa si Tyrone kasama si chairman at ang lawyer nila. Siguraduhin mong hindi makakalaya si Natalia kung kailangan nating bayaran ng judge gagawin natin. Seryoso at maautoridad na saad ni Tyrone pumirma naman si chairman sa blank check niya at ibinigay sa lawyer nila. Bigay mo ito sa judge. Babayaran natin silang lahat huwag lang makalaya ang babaeng yun. Isulat niya dyan ang halagang gusto nila, I don't care, wika rin ni chairman. Tiningnan ni attorney ang black check bago sinalubong ang tingin sa kanya ni chairman, hindi na natin kailangan yan chairman. I will make sure she will rot in jail. Marami tayong ebidensya at sapat na ang mga yun para mabulok siya sa kulungan. Marami ang magsasampa sa kanya ng kaso at kahit hindi magsampa ang lahat, mabubulok pa rin siya sa kulungan na siguro na rin ni Mr. Jimenez na tetestigo ang mga naging kasabwat ni Miss Natalia. Confident na saad ni attorney. Siguraduhin mo, ani ni chairman na ikinatango ni attorney. Pagkatapos nilang mag-usap-usap ay pumasok na si Tyrone sa courtroom. Nasa harapan si Zarina kaya doon na rin dumiretso si Tyrone. Nang magsimula ang paglilitis ay hawak-hawak ni Tyrone ang kamay ni Zarina dahil nanginginig ito kinakabahan si Zarina dahil natatakot siyang baka makagawa pa ng paraan si Natalia para makatakas. Nang lumabas si Natalia mula sa isang pintuan ay napakunot ang noo ni Zarina. Tila ba sa loob lamang ng ilang araw ay malaki ang pagbabago sa itsura nito. Gulo-gulo ang buhok na tila ba hindi na magawang magsuklay, may pasa sa gilid ng labi at sa pisngi. What happened to her? Hindi mapigil ang tanong ni Zarina sa isip niya. Anong nangyari kay Natalia sa loob ng kulungan? Nang makita naman ni Natalie ang kanyang ina ay hindi niya mapigil ang hindi maawa. Tumanda itong tingnan at tila ba stress na sa mga nangyayari sa buhay niya. Katabi ni Natalie si Mateo, nilingan ni Natalie ang kanyang ama, magsasampa ka rin ba talaga ng kaso against my mom? Tanong niya sa kanyang ama. Nilingan ni Mateo si Natalie. Napabuntong hininga na lang siya. Alam niyang walang anak ang gugustuhin na makita sa ganitong sitwasyon ang kanyang ina pero kailangang piliin ni Mateo ang tama. This time ang legal daughter niya naman ang pipiliin niya. I'm sorry, Natalie, but I need to do this. Tinangka rin ng mami mo na patayin ako para makuha niya ang gusto niya, para maangkin ang kumpanya at lahat ng mga ari-arian ko. She tried to poison me using a lot of drugs. Akala ko ay totoo ang pag-aalala niya sa akin pero pagpapanggap lang ang lahat ng yun. If your mom really loves me hindi niya magagawang lasunin ako. Walang magawa si Natalie kundi ang mapayuko na lang. Alam niyang mali ang mga ginawa ng kanyang ina pero nasasaktan siyang makukulong ito at alam niyang sisiguraduhin ng mga fuentes na makukulong ito habang buhay.
Maaari mo bang ikwento ang nangyari sa'yo? Wika ng judge kay Mila, Your Honor, she can't speak because of what happened in her tongue. Bago pa man ang first trial ay pinasulat na namin sa kanya ang nangyari at kung papayagan niyo sana ay ang anak niya ang magsasadula. Wika ng lawyer ng partido ni Nazarina. Pumayag naman ang judge kaya tumayo na rin si Riza at nagtungo sa harap. Dala ko po ang sulat kamay ni Mama, dito niya ikwento ang nangyari sa kanya. Kung papayag po kayo na hindi ko na lang babasahin at sasabihin ko na lang ang nabasa ko at kunwaring si Mama ang nagsasalita para hindi tayo malito sa pagkwekwento ko. Honest ni Riza, go ahead, sagot naman ng judge. Tiningnan ni Riza si Zarina na bakas ang kaba sa dibdib niya. Tipid na ngumiti si Zarina kaya tipid na ring ngumiti si Riza bago sinimulan ang kwento niya. Inutusan ako ni Ma'am Natalia na maglinis ng kwarto ni Ma'am Arian noon. Ang sabi niya lahat ng mga makita kong dokumento ibigay ko sa kanya. Nang matapos akong maglinis pumunta ako sa kwarto ni Ma'am Natalia para ibigay ang mga dokumento. Dumiretso akong pumasok sa loob ng kwarto pero hindi ko makita si Ma'am Natalia. Ibababa ko na lang sana sa kama ang mga dokumento nang makita ko ang nasa laptop ni Ma'am Natalia. Nakita ko sa video ang aksidenteng nangyari kay Ma'am Arian at Zarina. Kinuha ko kaagad ang USB na nakasaksak sa laptop at lumabas ng kwarto niya. Itinago ko ang USB. Akala ko ay hindi niya malalaman na ako ang nanguha ng USB pero nakalimutan kong may CCTV pala ang buong bahay nakalagay sa wallet ko ang USB. Mamamalengke lang sana ako noon nang may humila sa akin papasok ng van at idinala sa abandonadong warehouse. Doon ako pinahirapan ni Ma'am Natalia dahil nangialam ako sa mga gamit niya. Pinutol niya ang dila ko para manahimik ako. Habang nag-iinuman ang mga tauhan ni Ma'am Natalia, nagawa kong itago sa sofa ang USB. Gusto niyang bawiin sa akin ang USB at dahil hindi ko maibigay sa kanya na pagdesisyonan niya na lang napatayin ako. Iniwan nila akong katawan ko sa lugar na yun sa pag-aakalang patay na ako. Akala ko katapusan ko na rin noong araw na yun pero nagising ako. Nagawa ko pang makaalis sa lugar na yun hanggang sa may nakakita sa akin at tinulungan ako pero dahil sa nangyari sa akin na paralyzed ang buong katawan ko dahil sa pangbubugbog nila sa akin. Nang mahanap ako ni Zarina ipinahospital ako hanggang sa maging okay ang kalagayan ko kaya nandito ako ngayon para ilabas ang baho ni Ma'am Natalia, para malaman ng mag-ama ang ginawa niya kay Ma'am Arian. Mahabang kwento ni Riza na ikuyom ni Zarina ang kamao niya. Wala siyang kasing sama. Sa dami ng ginawa niyang krimen pati si Satanas isusuka na lang siya. Mahinang usual ni Zarina. Hinaplos ni Tyrone ang kamay ni Zarina. Don't worry, matatapos na rin ang lahat sa kanya. Makukulong siya ng panghabang buhay, sinisiguro ko yan sa'yo. Tila siguradong wika ni Tyrone dahil kung hindi man nila makuha ang hustisya, bibilhan na lang nila ito. Nandito ba sa loob ng kwartong ito ang tinutukoy mo? Maaari mo bang ituro? Tanong ng judge. Si Mila naman ang tumayo at hinanap ng mga mata niya si Natalia. Walang pag-aalinlangan niyang itinuro si Natalia. Nagpatuloy pa ang paglilitis sa loob ng korte. Inuna na muna nila ang kasong isinampa ni Mila at sa kasong isinampa ni Zarina. Nang matapos ang unang paglilitis ay nagsilabasan na silang lahat. Inilabas na rin si Natalia pero nang makita niya si Zarina ay mabilis niya itong nilapitan at hinayla ang mga buhok kahit na nakaposas ito. Dapat pinatay na kita noon. Ikaw ang baliw, Zarina. Ikaw ang baliw. Sigaw ni Natalia. Buong lakas na inalis ni Tyrone ang mga kamay ni Natalia sa buhok ni Zarina. Gusto niyang sampilan si Natalia pero hindi niya magawa dahil babae pa rin ito. Sa inis ni Melanie ay malakas niyang sinampal si Natalia. Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw pa ang may ganang manakit sa anak ko. Kung meron mang baliw sa inyong dalawa ikaw yun Natalia. Masyado kang obses sa buhay na meron si Zarina huwag na huwag mong sasaktan ang mga anak ko dahil ako ang makakalaban mo. Babalatan talaga kita ng buhay. May diin na saad ni Melanie. Ilayo niyo sa akin ang babae na yan dahil baka hindi pa man natatapos ang paglilitis ay mapapatay ko na siya. Aniya sa mga pulis kaya 2 pulis na ang humawak kay Natalia. Kaya kung bayaran ang paglaya ko pero ikaw hindi mo na magagawa. Wika pa ni Melanie. Hinayla na ni Melanie si Zarina palayo kay Natalia. Are you okay? Masakit ba ang ulo mo? Gusto mo bang magpa-check up tayo?
Sunod-sunod na tanong ni Melanie. Tipid namang ngumiti si Zarina. I'm fine, Mom, don't worry. Nahawakan ko naman ang buhok ko kanina kaya hindi masyadong masakit ang pagkakahila ni Tita Natalia sa buhok ko. Bakit ba tita pa rin ang tawag mo sa babae na yun? She doesn't deserve your respect. Tawagin mo lang siya sa pangalan niya. Tandaan mo siya ang babaeng pumatay sa mommy mo at siya rin ang babaeng nagtangka ng buhay mo at sa buhay ng mga taong malapit sa iyo. Ang mga katulad niya hindi dapat nirerespeto, naiinis pa ring saad ni Melanie. Nang makabalik sila ng mansion ay nagkanya-kanyang mundo muna sila. Kasama ni Tyrone ang mga kaibigan niya sa pool area habang kasama naman ni Zarina si Hailey sa hardin. Kasama naman ni Melanie at Jameson ang kambal, ang sama talaga ng ugali ng stepmom mo. Akalain mo yun napakarami niya na palang krimen na ginawa tapos sa loob ng 5 taon malaya pa siyang nakakakilos. Mabuti naman at natauhan ka. Akala ko wala ka ng ibang gagawin noon kundi ang sumunod sa gusto ng stepmom mo. Ano na lang mangyayari sa iyo at kay Tito Mateo kung hindi ka nagising at hindi lumaban? Ani ni Hailey habang nilalagyan niya ng wine ang baso nilang dalawa ni Zarina na pabuntong hininga naman si Zarina. Ano nga ba ang posibleng mangyari sa kanya kung hindi siya natutong lumaban? Kung hindi niya pinanindigan ang nakita niya noong gabing na aksidente sila ng mommy niya. Blessing in disguise na rin siguro ang panloloko ni Austin at ni Natalia sa akin noon. Kung nabulag pa ako ng pekeng pagmamahal ni Austin baka tuluyan na akong nakontrol ni Tita Natalia, mabuti na lang kamo naglakas loob kang alukan ng kasal si Tyrone noon dahil lang sa kagustuhan mong makaganti sa ginawa ni Natalie sayo. Ang galing mo sa part na yon, hangang-hanga ako sayo. But I still can't believe that Tita Natalia did that to your family. Akala ko noon ay totoong may care siya sayo pero fake lang pala ang lahat. Masaya akong nagawa mong makatakas dahil kung hindi baka isa ka na rin sa pinaglamayan sa bahay nyo, baka hindi nakamit ng mommy mo ang hustisya. Pagdadaldal ni Hailey, habang tumatagal na-realize ni Zarina na maswerte pa rin siya dahil nagawa niyang umalis sa bahay nila. Paano kung pinili niyang patawarin si Austin noon? Siguro masayang-masaya si Natalie sa piling ni Tyrone ngayon at siguradong tuwang-tuwa rin si Natalia dahil naging kakampi nila ang mga Fuentes. I'm glad that I did that. Ang gusto ko na lang ngayon ay ang makulong siya ng panghabang buhay. Anyway, how about Natalie? Wala ka bang balak gawin sa kanya? Isa pa rin siyang banta sa buhay mo. Paano kung siya ang maging mata at galami ni Tita Natalia kahit na nasa kulungan siya? Hindi pa naman nagagawang kausapin ni Zarina ang kapatid niya pero ano pa bang dapat nilang pag-usapan? Kung gagawin man yun ni Natalie choice niya na yun dahil oras na nahuli namin siya hindi rin namin siya palalampasan. Hindi ako magdadalawang isip na isunod siya sa kanyang ina sa loob ng kulungan. Matamis namang napangiti si Hailey saka siya sumimsam sa wine niya, I like your new version now. Iba rin pala ang epekto sa'yo ni Tyrone. Mabuti naman at siya ang napangasawa mo at base sa nakikita ko, you two is in love with each other. That's my girl, palaban na. Hindi na uso ang api-apihan dahil sa mga taong halang ang bituka hindi effective yan. Kapag matagumpay niyong nakuha ang hustisya, sarili mo naman ang piliin mo ngayon. Subukan niyong magbakasyon, yung kayo lang muna ni Tyrone para may oras kayo para sa isa't isa pagkatapos bakasyon naman kayo as family. Gusto ko na ulit makita ang spark sa mga mata mo, ang matamis mong mga ngiti at ang pagtawa mo na para bang wala ng bukas. Simula kasi nang mawala si Tita Arian naging madilim ang ekspresyon ng mukha mo. You need to move on now. I'm sure Tita Arian is so proud of you at sigurado akong makakapagpahinga na siya ng maayos dahil nasa maayos ka ng kamay. Pamilya na ang turing sa'yo ng pamilya ng asawa mo na pangiti naman si Zarina siguro nga pagkatapos ng paglilitis pwede na ulit siyang magsimula ng bagong buhay. Malungkot man dahil hindi nakasama ang kanyang ina pero kailangan niyang tanggapin. Siguradong magiging masaya rin ang kanyang ina kapag natapos na ang lahat ng ito at nasingil na nila ang may sala. Nang biglang bumukas ang pintuan ng office ni Mateo sa loob ng bahay niya ay tiningnan niya kung sino ang pumasok. Ibinalik niya rin kaagad sa laptop ang atensyon niya nang si Natalie lang ang pumasok. Talaga bang kakasuhan niyo rin si Mommy? Gusto niyo ba talagang iposh na makulong siya habang buhay? Dad, marami nang ikinaso ang partido ni Nazarina pero bakit kailangan dumagdag ka pa sa kanila?
Ginagawa mo ba to para mabawasan ang galit ni Zarina sa'yo? Anak mo rin ako, Dad. Ang babaeng gusto niyong ay pakulong ay ang ina ko, babaeng kinasama niyo rin. Dad, baka pwede namang huwag ka nang dumagdag please. Nakikiusap na saad ni Natalie. Hindi pa rin matiis ni Natalie ang kanyang ina dahil alam niyang ibinigay ni Natalia ang lahat ng pangangailangan niya. Itiniklap ni Mateo ang laptop niya sa kanya tiningnan ang anak niyang nakikiusap. I know you love your mom but I'm sorry Natalie I need to do this not because of Zarina. Your mom tried to kill me dahil gusto niyang angkinan ang lahat ng ari-arian ko at kasama na dun ang kumpanya. We're not married kaya ang ari-arian ko ay hindi niya rin ari-arian. Takot siya na kapag namatay ako si Zarina lang ang magiging beneficiaries ko. She just wants an assurance pero hindi mo binigay. Alam naman natin kung gaano kayo ni Zarina sa amin ni Mommy. Kung pinakasalan mo lang sana, plano ko na yun. Pagpuputol ni Mateo sa anak niya. Natahimik naman si Natalie dahil sa pagtataka. Nagtatanong ang mga mata niya. Plano ko siyang pakasalan, plano kong mag-propose sa kanya. Nakahanda na lahat para sa araw na yun. Hindi pa ba naging sapat sa kanya ang ilang taon na siya ang pinaniwalaan ko, ang kinampihan ko kesa sa anak ko? Nang sabihin niyang naghahallucination lang si Zarina at gusto niyang dalhin ito sa mental hospital pumayag ako dahil alam kong yun din ang makakabuti sa anak ko. Lahat ng sinasabi niya sinusunod ko pero sadyang gaamon lang siya, hindi siya nakantento sa kung anong kaya kong ibigay sa kanya. Balak kong hati-hatiin sa inyong tatlo ang mga ari-arian ko para kapag nawala na ako hindi kayo mag-aaway-away kahit na alam kong hanggang kamatayan ko magtatanim ng galit sa akin si Zarina. Kung naging matino lang sana ang mami mo, kung natuto lang sana siyang makontento baka sakaling masaya ang pamilya natin. Kung gusto mong malaman kung totoo ba ang sinasabi ko sa'yo na balak ko siyang pakasalan, tanungin mo ang secretary ko. You will know everything about my plan for her. Hindi ako nagkulang sa inyong mag-ina. Simula nang malaman kong nabuntis ko ang mami mo, hindi ko siya pinabayaan habang nagbubuntis siya pero kailangan ko kayong itago dahil mahal ko ang pamilya ko, ang legal family ko. Nabuntis ko lang ang mami mo noong nasa iisang bar lang kami at yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko dahil siya pala ang sisira ng masaya kong pamilya, pinatay ng mami mo ang asawa ko. You want to be mad at me? Go on, magwala ka but that's the truth. Kung hindi ka lang sana nabuo Natalie baka sakaling maayos ang buhay ko ngayon kasama ang pamilya ko. Baka sakaling buhay pa ngayon ang babaeng minahal ko ng totoo at walang iba yun kundi ang mami ni Zarina. Mahabang litanya ni Mateo na ikinatahimik ni Natalie. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Natalie dahil sa masakit na katotohanan. Tahimik na lumabas ng office si Natalie at nang makaalis siya ay doon na siya humagulgol na tila ba isang bata. Pakiramdam niya siya ang dahilan kung bakit naging magulo ang buhay ng daddy niya. Kung hindi ba siya nabuo posible bang masaya pa rin ang pamilya nila? Of course they are. Malakas na yuzel ni Natalie habang umiiyak. Lahat na lang ng gusto niya, ng mga pangarap niya walang kahirap-hirap na nakukuha yun ni Zarina. Siya kailangan niyang paghirapan ang lahat samantalang si Zarina tila ba naghihintay lang at mapapasakan niya na ang lahat ng gusto nito. Pinuntahan ni Natalie ang secretary ng kanyang ama. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang sinabi nito sa kanya, kung balak ba talaga ng kanyang ama na pakasalan ang kanyang ina. Nang makausap ni Natalie ang secretary ng kanyang ama ay nalaman nitong totoo talaga na balak ng pakasalan ni Mateo si Natalia. Natutop na lang ni Natalie ang bibig niya para pigilan ang paghagulgol. Bago po ma-ospital ang daddy niyo naka-ready na ang lahat. Gusto niya sanang sabay na ang proposal niya at ang magiging kasal nila ni Ma'am Natalia. Kung pumayag man ang mami mo sa proposal ni Sir Mateo magpapakasal sila kaagad. Ito po ma'am yung USB, dyan nakalagay yung video ng preparation ng daddy nyo para sa kasal. Hindi ko na kasi maipapakita sa inyo ang mga gamit na pinagawa niya para sa kasal dahil pinabenta na kaagad yun ni Sir nang magbago ang isip niya. Wika ng secretary ni Mateo. Kinuha ni Natalie ang USB. Nang makabalik siya sa office niya sa kumpanya ay pinanood niya kaagad ang video na sinasabi ng secretary ni Mateo. Nakagat na lang ni Natalie ang pang-ibaba niyang labi nang malaman niyang totoo nga ang sinasabi ng kanyang ama. Naka-ready na ang lahat para sa proposal at kasal. Nang matapos niyang panoorin ang video ay nagtungo siya kung saan nakakulong ang kanyang ina.
Mabuti naman at nagawa mo pa akong bisitahin. Akala ko ay pati ikaw tatalikuran na ako. Anas ni Natalia sa anak niya. Nakatulala lang naman si Natalie dahil iniisip niya ang magiging kasal sana ng mga magulang niya. Siya na sana ang magiging legal daughter ng kanyang ama. Anong nangyari sa'yo? Bakit tahimik ka lang? Tanong ni Natalia. Napabuntong hininga naman si Natalie sa kanya, tiningnan ang ina na gulo-gulo pa rin ang buhok. Binigyan ko kayo ng mga magagamit niyo sa loob ng kulungan, di ba? Bakit hindi man lang kayo magsuklay at mag-ayos? Kitang-kita na ang mga wrinkles niyo. Ani ni Natalie. Naiiwas naman ni Natalia ang paningin niya. Anong nangyari ba sa mga gamit niyo? Kinuha ng mga kasama ko sa kwarto wala silang iniwan, pati suklay kinuha nila, kaya paano ko maayos ang sarili ko? Anak, tulungan mo naman ako, tulungan mo akong makalaya dito. Sa dami ng isinampang kaso sa akin, wala na silang balak na palayain ako. Maghanap ka ng taong pwede nating bayaran, tatakas na lang ako basta ayaw ko lang dito. Okay na akong magtago habang buhay, huwag lang sa kulungan. Gusto nyo ba akong maging katulad nyo? Gusto nyo rin ba akong maging kriminal? Sa gusto nyong gawin ko magkakaroon ng dahilan si Zarina para ay pakulong din ako. Lisipin din ng korte na accomplice mo ako sa lahat ng krimen na ginawa mo. Is that what you want, Mom? Pati ba naman sa kulungan gusto nyo akong isama? Kung nagpakatino lang sana kayo, baka kasal na kayo ni Daddy ngayon. Ako na sana ang legal daughter niya, pero sinayang nyo lahat. Bakit ba hindi na lang kayo naghintay? Napakunot naman ng noo si Natalia dahil sa sinasabi ng anak niya. Kasal? Anong kasal? Nagtataka niyang tanong. Inis na napahilamo si Natalie sa mukha niya.